Ninakaw ang lahat sa akin. Habang inuubos ko ang aking buhay sa pagkayod, nagpapakasarap ang hayop kong nobyo sa kama kasama ang sarili kong pinsan. Amoy murang mantikilya siya nakakasuka ang malupit nilang pandidiri sa akin. Akala nila madali akong durugin at itapon sa loob ng isang madilim na silid ng ospital. Ngunit ang mga kamay na nasunog sa hudno ang mismong tutupok sa kanilang kasakiman. Handa na ba silang tikman ang pinakamatamis kong paghihiganti? Hinding-hindi ko makakalimutan ang amoy ng balat niya, Clara. Amoy murang mantikilya at sunog na harina. Nakakasuka na ang bawat yakap niya sa akin gabi-gabi. Ang bawat salitang iyon ay tumagos sa pintuan ng silid, tila mga patalim na walang awang humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Bahagyang nakabukas ang pinto sapat lamang upang makita ko ang anino ng 2 taong pinakamahalaga sa buhay ko na ngayon ay naglulublob sa sariling kalaswaan. Doon sa loob sa ibabaw ng kama kung saan nangako si Anton ng katapatan, nakita ko ang aking pinsan na si Clara na nakasandal sa dibdib ng aking mapapangasawa. Ngumiti si Anton, isang namangiting hindi ko kailanman nakita sa loob ng 10 taon naming pagsasama bago muling nagsalita ng may halong pandidiri. Konti na lang kapag nakuha ko na ang pirma niya sa power of attorney, itatapon ko na siya sa isang pasilidad. Sasabihin nating nagkaroon siya ng nervous breakdown dahil sa pagod sa negosyo. Sino ba ang maniniwala sa isang babaeng baliw? Sa labas ng silid nakatayo ako ng walang kibo habang hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa pulang laso. Sa loob niyon ay ang dokumentong dapat sana ay magiging sorpresa ko sa aming ika-10 anibersaryo, ang paglilipat ng 30% ng aking mga pag-aari sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang aking mga kamay na puno ng mga bakas, ng sikat ng araw at mga peklat mula sa mainit na tray ng tinapay ay nagsimulang manginig nang hindi ko mapigilan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri hanggang sa mawalan na ako ng pakiramdam sa aking buong katawan. Ang bawat butil ng pawis at bawat gabing hindi ko itinulog para itaguyod ang aming pangarap ay tila naging abo sa isang saglit. Nanuyo ang aking lalamunan at naramdaman ko ang isang malaking bara sa aking dibdib na pumipigil sa bawat paghinga ko. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagbababala ng aking sariling kamatayan. Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay na magbubunyag sa aking presensya. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Pagdating ko sa kusina, ibinaba ko ang kahon sa ibabaw ng lamesang gawa sa kahoy, ang mismong lamesa kung saan kami madalas magplano ng aming hinaharap. Tinitigan ko ang aking mga kamay na may mga mantsa pa ng harina, ang mga kamay na tinawag nilang nakakasuka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang ang mga luha na kanina ko pa pilit na pinipigil ay dahan-dahang pumatak at humalo sa puting pulbos sa ibabaw ng mesa. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi isang apoy na nagliliyab, kundi isang yelo na dahan-dahang bumabalot sa aking kaluluwa. Maya, bakit gising ka pa? Ang boses ni Anton ay nanggaling sa aking likuran, puno ng pekeng pag-aalala na dati ay itinuturing kong musika sa aking pandinig. Naramdaman ko ang paglapit niya, ang init ng kanyang katawan na ngayon ay nagdudulot sa akin ng matinding pangingilabot. Lumingon ako at nakita ko siyang nakasuot lamang ng kanyang pantulog. May dalang isang baso ng gatas na puting-puti. Inumin mo ito, mahal. Alam kong pagod ka na naman sa bakery. Para makatulog ka ng mahimbing at hindi na kung ano-ano ang iniisip mo. Iniabot niya ang baso sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina, tila naghihintay sa aking pagsunod.
Tinitigan ko ang puting likido sa loob ng baso. Naalala ko ang bawat gamot na ibinibigay niya sa akin tuwing gabi na sinasabi niyang bitamina lamang. Ang aking kamay ay dahan-dahang lumapit sa baso habang ang aking isipan ay naglalakbay sa kawalan. Kung iinumin ko ba ito, mas mapapadali ba ang kanilang plano na ituring akong baliw at itapon sa kadiliman? O ito na ang huling sandali na hahayaan kong manipulahin nila ang aking buhay? Ang malamig na salamin ng baso ay dumampi sa aking balat at sa sandaling iyon, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking buong pagkatao. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang lason na ito bago ako tuluyang maubos? Ang gatas na hawak ko ay tila naging mainit na asoge na nagbabantang lasunin ang bawat himaymay ng aking pagkatao. Tinitigan ko si Anton, ang lalaking sa loob ng isang dekada ay itinuring kong pundasyon ng aking mundo, ngunit ngayon ay isang estrangherong may suot na maskara ng pag-ibig habang may dalang kamatayan sa kanyang mga kamay. Lumapit siya nang bahagya ang kanyang hininga ay dumampi sa aking pisngi. Isang pakiramdam na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding panginginig sa aking kalamnan. Kinuha ko ang baso, ang aking mga daliri ay bahagyang sumasagi sa kanya at sa isang mabilis na paggalaw ay nagkunwari akong iinom. Ngunit bago pa man dumampi ang likido sa aking mga labi, sadyang nagpakawala ako ng isang malakas at sunod-sunod na pag-ubo. Ang biglaang puwersa ng aking paghinga ay naging dahilan upang mabitawan ko ang baso sa ibabaw ng lamesa at ang puting likido ay kumalat humalo sa mga butil ng harina na naiwan sa kahoy. Pasensya ka na, mahal. Ang aking boses ay gumaralgal tila isang sirang plaka na pilit na naglalabas ng tunog. Mukhang lumalala ang ubo ko. Kailangan ko lang siguro ng tubig. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot at mabilis akong tumalikod patungo sa lababo, binuksan ang gripo upang ang daloy ng tubig ay magsilbing tabing sa aking gulugulong isipan. Habang abala siya sa paglilinis ng natapon na gatas, palihim kong itinapon ang natitirang likido sa kanal kasabay ng aking panunumpa na hinding-hindi na muling makakapasok ang anumang lason mula sa kanya sa aking katawan. Kinabukasan sa pusong matamis ang bango ng bagong luto na pandesal ay hindi sapat upang takpan ang tensyon na bumabalot sa paligid. Pagpasok ko pa lamang sa pinto, ay sinalubong na ako ng boses ni Clara na nangingibabaw sa buong silid. Simula ngayon ako na ang susunod ninyong susundin dito. Sabi ni Anton, kailangan ni Ate Maya ng mahabang pahinga dahil hindi na maganda ang takbo ng isip niya. Ang mga salita niya ay tila mga latigo na humahampas sa aking dangal sa harap ng aking mga tauhan. Nakita ko si Mang Cardo, ang aming pinakamatandang panadero, na nakayuko habang hawak ang isang tray. Ang kanyang mga balikat ay tila bumibigay sa bigat ng pang-aalipusta ni Clara. Nilapitan ko si Mang Cardo, dahan-dahang hinawakan ang kanyang magaspang na kamay at kinuha ang tray mula sa kanya. Ako ang may-ari ng bakery na ito, Clara. At habang nakatayo pa ako, walang sino man ang may karapatang tratuhin nang ganito ang mga taong nagpatulo ng pawis para sa negosyong ito. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit may talim na hindi nila inaasahan. Pinandilatan ako ni Clara, ang kanyang mukha ay namula sa galit bago muling nagsuot ng mapanuyang ang ngiti. Relax ka lang, ate. Baka mamaya atakihin ka na naman, mahirap na. Tinalikuran niya ako ng may kasamang yabang. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang makaalis siya muli kung tiningnan si Mang Cardo at bumulong ng may katapatan. Magtiwala po kayo sa akin, Mang Cardo. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang aking puso ay kumirot nang makita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na ako rin ang nakararamdam, ngunit pilit kong ikinukubli sa ilalim ng aking katatagan.
Nang sumapit ang tanghalian, sinamantala ko ang pagkakataon na wala si Anton sa bahay. Pumasok ako sa kanyang opisina, ang bawat dahan-dahang pagpihit ko sa seradura ay tila isang krimen sa sarili kong pamamahay. Hinalughog ko ang kanyang mga drawer hanggang sa makita ko ang isang nakatagong folder sa ilalim ng mga lumang dokumento. Doon ko natagpuan ang mga reseta para sa diazepam at iba pang malalakas na anidantok. Lahat ay nasa ilalim ng aking pangalan, ngunit wala akong kaalam-alam na binibili niya ang mga ito. Ang aking pangalan ay nakasulat sa bawat papel, isang patunay ng kanyang sistematikong pagpatay sa aking kaisipan. Naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod at napaupo ako sa sahig habang yakap ang mga dokumentong iyon. Ang bawat papel ay tila isang pako na ibinabaon sa aking puso, pinapaalala sa akin kung gaano kalalim ang hukay na inihahanda niya para sa akin. Sa gitna ng aking panlulumo, naramdaman ko ang pagyanig ng aking cellphone sa loob ng aking bulsa. Isang abiso mula sa bangko ang bumitad sa aking paningin. Isang mensahe na tila isang huling hatol ng bitay, isang aplikasyon para sa mortgage ng pangunahing siyong ng bakery, ang kasalukuyang pinoproseso gamit ang aking electronic signature na hinding-hindi ko kailanman ginamit para sa ganitong bagay. Ang halagang 5 milyong piso ay nakatakdang ilipat sa isang hindi kilalang account sa loob ng susunod na 24 na oras. Nanlamig ang aking buong pagkatao habang nakatitig sa screen ng telepono. Hindi lamang ang aking isip at katawan ang nais nilang nakawin, kundi pati na rin ang huling natitirang piraso ng aking kalayaan at ang kinabukasan ng lahat ng taong umaasa sa akin. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng opisina ay tila naging isang malaking bitag na dahan-dahang sumasakal sa aking leeg. Paano ko mapipigilan ang isang bagyong alam kong wawasak sa lahat ng aking itinayo bago pa man sumikat ang araw? Ang opisina ni Gabriel ay balot ng isang uri ng katahimikan na tila ba humihingi ng matinding konsentrasyon. Ang bawat hanay ng mga libro at makapal na folder sa kanyang paligid ay nagbibigay ng impresyon ng isang taong nabubuhay sa gitna ng mga katotohanang nakatago sa likod ng mga numero. Nang pumasok si Maya, ang lamig ng aircon ay tila ba humalik sa kanyang mainit at nanginginig na balat, isang matalim na kaibahan sa apoy ng galit at takot na nagliliyab sa loob ng kanyang dibdib. Si Gabriel, isang lalaking may matatalim na mata at seryosong mukha, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin mula sa kanyang lamesa. Hindi siya ngumiti, ngunit may isang uri ng lalim sa kanyang mga mata na tila ba binabasa ang bawat bakas ng puyat at pagod sa mukha ni Maya. "Miss Maya, maupo ka. I've reviewed the documents you sent and I have to be honest with you, hindi maganda ang nakikita ko rito." Ang boses ni Gabriel ay baritono at kalmado, tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Inilapit niya ang isang makapal na folder sa harap ni Maya. Ang bawat pahina ay puno ng mga kulay dilaw na highlight. Ang lahat ng mga ari-arian, ang huwang ng bakery, pati na ang mga sasakyan ay unti-unting inililipat sa ilalim ng mga kumpanyang hawak ni Anton. Pero ang mas malala, ikaw ang nakapirma bilang garantor sa lahat ng mga utang. In simple terms, he gets the assets while you are left with the liabilities. Naramdaman ni Maya ang biglang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang mabigat na bato na idinadagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapat sa kanyang kandungan, pilit na itinatago ang panginginig na tila hindi na niya makontrol. Inabot ni Gabriel ang isang baso ng tubig at dahan-dahang inilapit ito sa kanya. Sa sandaling iyon, bahagyang sumagi ang mga daliri ni Gabriel sa mubantay ni Maya at doon ay tumigil ang kanyang paningin. Nakita niya ang mga mapuputing peklat, mga bakas ng paso mula sa mainit na hudno na naging saksi sa 10 taon ng pagkayod ni Maya. Ang mga kamay na ito ang nagtayo ng pusong matamis, hindi ba? Ang tanong ni Gabriel ay hindi puno ng awa kundi ng isang uri ng pagkilala na nagpasinghap kay Maya.
Ang mga bakas na ito ay hindi dapat ikahiya, Miss Maya. They are medals of your hard work. And someone is trying to spit on those medals. Huwag mong hayaang mangyari iyon. May isang bagay na nagbago sa loob ni Maya. Nang marinig ang mga salitang yon, isang maliit na kislap ng pag-asa na muling nabuhay sa gitna ng kanyang kawalan. Ibinaba ni Maya ang baso at tinitigan ng diretso si Gabriel. Sinabi ko rin sa iyo ang tungkol sa mga gamot. I think he's trying to make me look unstable, Gabriel. Para mas madali niyang makuha ang lahat. Ang mukha ni Gabriel ay biglang nagdilim. Ang kanyang mga panga ay nag-abot sa tindi ng pagpipigil. Mayroon siyang isang kapatid na naging biktima rin ng ganitong uri ng manipulasyon. At ang alaala niyon ay tila ba nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Hindi natin hahayaang mangyari iyon sa iyo. I will help you trace every centavo. And we will build a legal fortress that he cannot break. But you have to stay strong. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam. Eksakto sa sandaling iyon ang katahimikan ay nabasag ng pagyanig ng cellphone ni Maya sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Anton ay kumikislap sa screen, tila isang paalala ng kulungang dapat niyang balikan. Sinagot niya ang tawag nang may panginginig sa boses na pilit niyang itinatago. Maya, nasaan ka na ba? Narito na si Mama sa bahay. Nagdala siya ng mga gamit at gusto kanyang makita. Bilisan mo. Mahal, ayaw mong paghintayin ang biyenan mo, di ba? Ang boses ni Anton ay puno ng pekeng tamis na nagdulot ng pait sa dila ni Maya. Nagkatinginan sila ni Gabriel at sa isang tahimik na pagsang-ayon tumayo si Maya. Alam niya na ang bawat hakbang pabalik sa bahay na yon ay isang paglakad patungo sa kuwebang puno ng mga lobo. Nang makarating siya sa harap ng kanilang bahay, ang kanyang puso ay tila ba gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang pintuan ay bukas at mula sa loob ay naririnig niya ang mga tunog na hindi niya inaasahan. Ang bawat paghampas ng martilyo sa pader at ang kalantog ng mga gamit na inililipat ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng bakod. Pagpasok niya sa loob, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Ang pader ng kanyang paboritong sala, ang lugar kung saan niya inilalagay ang mga litrato ng kanyang mga magulang, ay kasalukuyang winawasak ng dalawang lalaki. Ang mga piraso ng semento at alikabok ay nagkalat sa sahig, tinatakpan ang lahat ng kanyang mga alaala. Sa gitna ng kaguluhang iyon ay nakatayo si Aling Rosa, ang ina ni Anton, na may hawak na pamaypay at tila isang reyna na nag-uutos sa kanyang nasasakupan. O Maya, narito ka na pala. Huwag kang mag-alala. Pinalalaki ko lang ang silid na ito. Sabi ni Anton, kailangan mo ng mas malaking espasyo para sa pagpapahinga mo dahil hindi na raw maayos ang pakiramdam mo. At saka kailangan din ng lugar ni Clara rito para maalagaan kanya ng mabuti. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila mga kuko na kumakamot sa sugatang puso ni Maya. Tinitigan ni Maya ang kanyang bahay, ang bawat sulok na siya mismo ang nagpundar na ngayon ay dahan-dahang nilalapastangan sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng alikabok at ingay ng pagkawasak, isang tanong ang tila ba sumasakal sa kanya. Hanggang kailan niya kayang panoorin ang pagguho ng kanyang sariling tahanan bago siya tuluyang maging abo? Ang bawat butil ng alikabok na lumulutang sa hangin ay tila mga maliliit na tinik na pilit bumabara sa aking lalamunan. Habang pinapanood ko ang pagbagsak ng mga piraso ng semento mula sa pader na ako mismo ang nagpundar, naramdaman ko ang isang matinding panghihina na tila ba ang aking mga buto ay gawa lamang sa marupok na kawayan. Si Aling Rosa ay nakatayo sa gitna ng sala, iwinawagayway ang kanyang pamaypay ng may kasamang mapanuring tingin sa bawat sulok ng aking tahanan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kasiyahan na tanging siyang mga taong sanay mang-agaw nang hindi sa kanila ang nakakaramdam. Maya, huwag ka na ngang maging madamot. Para naman ito sa ikabubuti mo. Masyado nang luma ang disenyo ng bahay na ito at kailangan natin ng mas preskong hangin para sa mabilis mong paggaling. Ang boses ni Aling Rosa ay matalas
at walang pakundangan. Lumapit siya sa akin at walang pasabing inilahad ang kanyang kamay. Ibigay mo na sa akin ang credit card mo. Ako na ang bibili ng mga bagong kagamitan at dekorasyon. Hindi mo na kailangang magpakapagod pa sa pagpili, baka lumala lang ang sakit mo sa ulo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Ang card na yun ay bunga ng libu-libong tinapay na aking hinubog at iniluto sa gitna ng nagbabagang init ng syuong. Gusto kong sumigaw, gusto kong bawiin ang lahat, ngunit naalala ko ang paalala ni Gabriel. Kailangan kong magpanggap. Kailangan kong maging mahina sa kanilang paningin. Dahan-dahan kong kinuha ang card mula sa aking bag at inabot ito sa kanya. Ang paglapat ng plastik sa kanyang palad ay tila isang pagsuko ng aking huling depensa. Isang nanangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya muling bumalik sa pag-uutos sa mga trabahador. Eksakto namang pumasok si Anton sa pintuan, dala ang isang aura ng kaplastikan na tila ba isang makapal na usok na bumabalot sa kanya. Agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ang aking mga balikat, ngunit ang kanyang haplos ay nagdulot lamang ng pangingilabot sa aking balat. Mahal, bakit tila balisa ka na naman? Sabi ko naman sa'yo, makinig ka lang kay mama. Masyado ka na kasing nagiging makasarili simula nang magkasakit ka. Hindi mo na naiisip ang kapakanan ng pamilya natin. Ang boses niya ay malambing ngunit puno ng lason, isang uri ng pagmamanipula na dahan-dahang sumisira sa aking paniniwala sa sarili. Huminga ako ng malalim, hinayaang pumatak ang isang butil ng luha sa aking pisngi bilang bahagi ng aking pagtatanghal. Pasensya na kayo ni Aling Rosa. Siguro nga ay tama kayo. Masyado lang akong pagod. Naglakad ako patungo sa kusina upang iwasan ang kanilang mga mapanuring mata. Doon sa ilalim ng liwanag ng kusina, sinimulan kong ihanda ang paboritong kan ni Aling Rosa. Habang hinihiwa ko ang mga sangkap, ang bawat pagdiin ng kutsilyo sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang paalala ng aking panunumpa na ang bawat patak ng pawis ko ay babawiin ko ng may kasamang interes. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pagyanig ng aking telepono sa ibabaw ng counter. Isang mensahe mula kay Gabriel ang bumitad sa aking paningin. Nagpadala siya ng isang folder na may pamagat na mga tagong transaksyon. Binuksan ko ito ng mabilis at doon ay lumabas ang isang address ng isang marangyang villa sa isang eksklusibong subdivision. Ang halagang ibinayad para sa property na yon ay sapat na upang itayo ang 2 pang sangay ng aking bakery. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang katotohanang ang lahat ng perang ginamit ay galing sa aking savings account na akala ko ay ligtas. Nang sumapit ang gabi, nang matiyak kong himbing na sa pagtulog si Anton at ang kanyang ina, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila ba pagtakas mula sa isang bilangguan. Pinatakbo ko ang aking sasakyan patungo sa address na ibinigay ni Gabriel. Ang subdivision ay balot ng karangyaan, isang lugar na kailanman ay hindi ko naisip na mapupuntahan sa ganitong pagkakataon. Nang marating ko ang harap ng villa, napatigil ako. Ang mga ilaw sa loob ay maliwanag at ang malalaking bintana ay nagpapakita ng isang tanawing umasak sa natitirang piraso ng aking puso. Mula sa labas ng mataas na gate, nakita ko ang sasakyan ni Anton na nakaparada sa garahe. At doon sa gitna ng hardin na puno ng mga mamahaling halaman, nakita ko siya. Si Anton ay nakatayo sa tabi ng isang babaeng hindi ko kailanman nakita. Hindi ito si Clara. Ang babaeng ito ay mas matanda, may aura ng kapangyarihan at yaman na tila ba isang reyna ng lipunan. Nakita ko ang pagyakap ni Anton sa kanya, isang yakap na puno ng pagnanasa at pagmamahal na kailanman ay hindi niya ipinaramdam sa akin. Ang bawat haplos ni Anton sa buhok ng babaeng iyon ay tila mga karayom na tumutusok sa aking mga mata. Sino ang babaeng ito? At bakit tila ang villa na ito ay nakapangalan sa kanya gamit ang aking dugo?
at pawis. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging bingi at ang lamig ng hangin ay tila ba isang babala ng mas malaking unos na paparating. Tinitigan ko ang kanilang mga anino na naglalaro sa ilalim ng liwanag ng buwan at isang matinding tanong ang tila ba bumubulong sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Anton upang ubusin ako at sino pa ang mga taong handang tumapak sa aking bangkay para sa kanilang sariling kaligayahan. Di ako. Ang kadiliman ng gabi ay tila isang malamig na kumot na bumabalot sa aking nanginginig na katawan habang nakatayo ako sa labas ng mataas na bakod ng Marangyang Villa. Sa bawat paghinga ko nararamdaman ko ang hapdi ng malamig na hangin sa aking lalamunan, ngunit wala itong binatbat sa hapdi na dulot ng tanawing nasa harap ko. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay sapat na upang ipakita ang bawat detalye ng kataksilan ni Anton. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking mga daliri ay tila mga yelong tumitigas habang sinisimulan kong i-record ang bawat galaw nila. Ang bawat pagpindot ko sa screen ay tila isang hakbang patungo sa aking sariling kaligtasan, kahit na ang bawat kuha ng kamera ay nagpapakita ng pagkawasak ng 10 taon kong pagtitiwala. Sa loob ng malaking bintana, nakita ko kung paano tratuhin ni Anton ang babaeng iyon, si Doña Carmen, ng may paggalang at pag-ibig na kailanman ay hindi ko natanggap. Doon ko napagtanto na maging si Clara ang aking pinsan na akala ko ay siyang tunay na dahilan ng aming paghihiwalay ay isa lamang din palang biktima sa malaking laro ni Anton. Si Clara ay ginagamit lamang niya upang lalong guluhin ang aking isipan at pasukuin ako sa aking mga ari-arian, habang ang tunay na premyo ay ang yaman at kapangyarihang hawak ni Doña Carmen. Isang mapait na pagsisisi ang bumalot sa akin, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa katangahan naming dalawa ni Clara, na naniwala sa mga matatamis na dila ng isang ahas. Kinabukasan, sa pusong matamis ang init ng mga hudno, ay tila ba hindi na kayang painitin ang aking nanlalamig na puso. Habang abala ang lahat sa pagmamasa ng harina, naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng aking paligid. Ang mga tinapay sa aking harap ay tila dahan-dahang naglalaho at napapalitan ng itim na usok. Pinili kong bitawan ang lahat. Hinayaan ko ang aking sarili na mabuwal sa malamig na semento ng bakery. Ang aking katawan ay tila isang tuyong dahon na dahan-dahang lumalapag sa lupa. Narinig ko ang mga sigaw ng aking mga tauhan. Ang kanilang pag-aalala ay tila mga malalayong alingaw-ngaw habang unti-unti kong ipinipikit ang aking mga mata. Ito ang kailangang makita ni Anton. Ang isang mahinang maya, ang isang maya na handa na niyang iligpit. Nabalik lamang ang aking diwa nang maramdaman ko ang amoy ng gamot at ang puting kisame ng silid sa ospital. Sa tabi ko nakaupo si Anton, hawak ang aking kamay nang may kasamang pekeng luha sa kanyang mga mata. Mahal, nag-alala ako ng husto. Sabi ng doktor, kailangan mo na talagang magpahinga sa isang pasilidad. Don't worry, pipirmahan ko lang itong mga papers para ako na ang maging legal guardian mo para hindi ka na mahirapan. Inilapit niya ang isang panulat sa aking kamay. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na lambing na nagdudulot sa akin ng matinding pagduwal. Eksaktong bago pa man dumampi ang panulat sa papel, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Si Gabriel ay pumasok, ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag at ang kanyang mukha ay balot ng isang seryosong aura na nagpatahimik sa buong silid. Hawak niya ang isang folder na may tatak ng bangko at isang legal na dokumento. Mr. Anton, I'm sorry to interrupt this moment, but as a representative of the bank and an independent auditor, I cannot allow Miss Maya to sign any documents under heavy medication and emotional stress. Ang boses ni Gabriel ay matatag, tila isang hatol na nagpatigil sa kamay ni Anton. Tumingin si Anton kay Gabriel nang may kasamang galit. Sino ka ba? At anong karapatan mong makialam sa usaping pamilya namin?
Inilapit ni Gabriel ang kanyang sarili, sa kama ang kanyang paningin, ay saglit na dumapos sa akin isang tingin na nagbibigay ng lakas at katiyakan. According sa bagong bank policy na ipinatupad namin, any major transfer of authority or asset mortgage during a medical emergency needs to be validated by a court-appointed representative. And until then, lahat ng pirma mo, Mr. Anton, ay walang bisa. Nakita ko ang panginginig ng panga ni Anton, ang kanyang maskara ng pagiging mabait ay dahan-dahang natitibag. Tumingin ako kay Gabriel at sa gitna ng aking panghihina, naramdaman ko ang isang uri ng kaligtasan na kailanman ay hindi ko naramdaman sa piling ni Anton. Ngunit habang tinititigan ko ang galit sa mga mata ng lalaking minahal ko, sa loob ng 10 taon, isang nakakatakot na tanong ang pumasok sa aking isipan. Kung hindi niya makuha ang aking pirma sa legal na paraan, hanggang saan ang kayang gawin ni Anton upang tuluyan akong patahimikin at makuha ang lahat ng aking pinaghirapan? Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng silid ospital ay tila isang mabigat na kadena na unti-unting humihigpit sa aking leeg. Nakatayo si Anton sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang ang kanyang mukha ay balot ng isang anino ng pagkabigo at galit. Nang umalis si Gabriel, iniwan niya ang isang katahimikang, tila nakakasakal isang puwang na napuno ng tensyon na tila ba puputok anumang sandali. Mabilis na lumapit si Anton. Sa tabi ng aking higaan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pananakot na dati ay hindi ko akalaing kaya niyang ipakita. Bakit ka nakikipagsabwatan sa taong yon? Maya, hindi mo ba nakikita na ginagamit ka lang niya para sa sarili niyang interes? Ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng lason. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri habang mahigpit kong kinakapit ang kumot, pilit na pinapakalma ang aking nagwawalang damdamin. Tinitigan ko siya hindi na bilang ang lalaking aking minahal, kundi bilang isang estrangherong unti-unti ko nang nakikilala ang tunay na kulay. Ibinaba ko ang aking tingin sa aking mga kamay, ang mga kamay na dati ay tinitiis ang init ng hudno para sa kanyang pangarap, at doon ko napagtanto na wala na akong dapat ipaliwanag. Sa gitna ng aming tensyon, ang pinto ay muling bumukas. Hindi ito si Gabriel kundi si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ang kanyang mga mata ay namumula na tila ba galing sa isang mahabang gabi ng pag-iyak. Anton, kailangan nating mag-usap. Hindi ko na kaya ang konsensyang ito. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang punyal na dahan-dahang tumutusok sa pagitan namin ni Anton. Agad na nagbago ang anyo ni Anton, ang kanyang galit ay napalitan ng isang desperadong pagpapakita ng pagmamahal sa akin. Clara, hindi ngayon. Nakikita mong hindi maganda ang pakiramdam ni Maya. Tumalikod si Anton at hinila si Clara palabas ng silid. Ang bawat hakbang nila sa sahig ay tila mga hakbang ng isang trahedyang hindi ko naisulat, ngunit pilit na ipinaparanas sa akin. Naiwan akong mag-isa nakatingin sa kisame na tila ba isang blankong canvas ng aking nawalang kinabukasan. Ang katahimikan ay tila isang dagat na humahampas sa aking pandinig, nagpapaalala sa akin ng lahat ng aking nasayang na taon. Mayawag kang susuko ang bulong ng aking sarili sa gitna ng kadiliman. Ang bawat paghihirap na ito ay isang paghahanda para sa aking pagbangon. Nang sumapit ang hapon, dumating si Gabriel, dala ang isang mainit na pagkain at isang ngiti na tila ba nagdadala ng liwanag sa loob ng madilim na silid. Hindi siya nagtanong tungkol sa nangyari kay Anton at Clara. Sa halip, inilapag niya ang pagkain sa maliit na mesa at naupo sa tabi ng aking higaan. Kumain ka muna, kailangan mo ng lakas. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalaga, isang uri ng pagkalinga na hindi ko kailanman inasahan mula sa isang estranghero. Habang unti-unti kong kinakain ang pagkain kanyang dala, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng pasasalamat na hindi ko kayang ipaliwanag. Tumingin ako kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nananatiling matapat at mapagkalinga.
Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Hindi mo naman ako obligadong tulungan. Ang tanong ko ay puno ng pag-aalinlangan, isang pag-aalinlangan na nagmula sa lahat ng mga kasinungalingan na aking naranasan. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay tila ba naghahanap ng kasagutan sa lalim ng aking mga sugat dahil naniniwala ako na ang bawat taong tulad mo na naglaan ng buong buhay para sa iba ay nararapat na makatanggap ng hustisya at pagmamahal na totoo. Ang bawat salita niya ay tila isang balsamo na dahan-dahang nagpapagaling sa aking mga hapdi. Sa gabing iyon, habang nakadungaw ako sa bintana ng ospital at pinapanood ang mga bituin sa langit, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan na tila ba isang day-date na hindi ko matakasan. Kung ang lalaking ito, nakakilala ko pa lamang sa loob ng ilang araw, ay handang ibigay ang lahat upang iligtas ako, bakit ang taong pinaglaan ko ng 10 taon ng aking buhay ay handa akong itapon para sa sarili niyang ambisyon? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang huling paalala ng aking pagkatao na naghahanap ng sagot sa gitna ng mga guho ng aking nakaraan. Ang bawat anino na likha ng mga dahon sa labas ng bintana ng ligtas na silid na ito ay tila mga tahimik na saksi sa aking paghahanap ng katotohanan. Sa loob ng maliit na apartment na inayos ni Gabriel, ang hangin ay balot ng amoy ng lumang papel at kape, isang atmosperang malayo sa gulo ng ospital at sa panlilinlang ni Anton. Nakaupo ako sa tapat ng isang mesang kahoy. Ang aking mga mata ay namumula na sa tindi ng pagod habang binabasa ang bawat hanay ng mga numero sa mga bank statement na nakuha ni Gabriel. Ang bawat pahina ay tila isang kabanata ng aking sariling kamatayan, unti-unting inilalantad kung paano winasak ng taong pinagkatiwalaan ko ang bawat pundasyon ng aking buhay. Napatigil ang aking hininga nang makita ko ang isang partikular na transaksyon. Ang lahat ng perang itatabi ko, sana para sa retirement ni nanay. Ang perang pinag-ipunan ko mula sa bawat sentimong kinita ko sa unang 5 taon ng bakery ay wala na. Inilipat ito ni Anton sa isang hiwalay na account. 2 buwan pa lamang ang nakalilipas. Ang bawat butil ng pawis ni nanay na tumulong sa akin noong nagsisimula pa lamang ako ang kanyang mga dasal at ang kanyang huling natitirang seguridad sa buhay ay ninakaw ng lalaking itinuring niyang sariling anak. Naramdaman ko ang isang matinding paninikip sa aking dibdib. Tila ba may isang malaking kamay na pumipiga sa aking puso hanggang sa mawalan na ako ng hangin. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi ko mapigilan at ang mga luha na kanina ko pa pinipigil ay dahan-dahang pumatak bumabasa sa mga puting papel sa aking harapan. Hindi ako sumigaw. Ang sakit na naramdaman ko ay napakalalim at napakabigat para sa anumang tunog. Naramdaman ko ang paghina ng aking mga balikat habang dahan-dahan kong isinusuko ang aking katawan sa bigat ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, naramdaman ko ang isang mainit at matatag na presensya sa aking likuran. Si Gabriel ay hindi nagsalita ng anumang mga gasgas na pangako ng pag-asa. Sa halip dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang malaking palad sa aking balikat, isang tahimik na deklarasyon na narito siya at hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Huminga ako ng malalim, pilit na hinahanap ang aking boses sa gitna ng aking mga hikbi. Gabriel, kinuha niya pati ang para kay nanay. Paano niya nagawa yon? Sa taong walang ibang ginawa, kundi mahalin siya. Ang aking boses ay halos pabulong na lamang puno ng pait at kawalan ng malay. Naupo si Gabriel sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matapat at puno ng isang uri ng lalim na tila ba naiintindihan ang bawat sugat ng aking kaluluwa. Hindi mo kasalanan ang magtiwala, Maya. Ang kasalanan ay nasa taong umabuso sa tiwalang yon. Ang mga kamay na ito, ang boses niya, ay naging malambot habang tinititigan ang aking mga daliri. Ang mga kamay na ito ay muling bubuo ng higit pa sa kinuha niya. Ipinapangako ko sa iyo,
Mababawi natin ang lahat. Sa sandaling iyon ang lahat ng aking depensa ay tila ba natunaw. Dahan-dahan kong inihilig ang aking ulo sa balikat ni Gabriel, hinayaan ang aking sarili na maging marupok sa harap ng isang taong hindi ako hinuhusgahan. Naramdaman ko ang bawat pintig ng kanyang puso sa aking pisngi, isang mahina at matatag na ritmo na nagbibigay ng kapayapaan sa aking gulugulong isipan. Ang amoy ng kanyang damit na may halong amoy ng hangin at malinis na tubig ay tila isang balsamo na dahan-dahang nagpapakalma sa aking nagwawalang damdamin. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ko ang tungkol sa mga utang, ang tungkol kay Anton, at ang tungkol sa pagkawasak ng aking tahanan. Ang tanging naramdaman ko ay ang init ng kanyang presensya at ang katiyakang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang taong tunay na nakatingin sa akin at hindi sa kung anong maibibigay ko. Hinarap ako ni Gabriel, dahan-dahang inangat ang aking mukha upang magtama ang aming mga paningin. Ang distansya sa pagitan namin ay naging napakaikli, sapat na upang maramdaman ko ang kanyang mainit na hininga sa aking balat. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa aking mga pisngi, pinupunasan ang mga huling bakas ng aking luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Ang bawat haplos niya ay puno ng paggalang at isang uri ng pangakong hindi kailangan ng mga salita. Maya malapit na. Konting tiis na lang. Ang boses niya ay tila isang bulong. Sa gitna ng katahimikan, nagdadala ng isang uri ng kilig na hindi ko akalaing muli kong mararamdaman. Nang dahan-dahan kaming maghiwalay, iniwan niya ako sa gitna ng silid na may isang pusong punong-puno ng mga bagong katanungan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, inilapag ni Gabriel ang isang huling papel sa ibabaw ng mesa. Ang petsa ng Power of Attorney signing ay nakasulat doon ng malinaw. Maya nakuha ko na ang schedule. Sa susunod na Martes, balak ni Anton na tapusin ang lahat. Pero hindi niya alam na sa araw na yon ang trap na inihanda natin ang siyang sasakal sa kanya. Tinitigan ko ang pulang marka sa kalendaryo at sa gitna ng takot, naramdaman ko ang isang matinding determinasyon. Ngunit isang tanong, ang tila ba ayaw akong patahimikin sa gitna ng gabi. Handa na ba akong harapin ang huling pagsabog ng aming nakaraan at ano ang mga lihim na maaari ko pang matuklasan bago tuluyang sumikat ang araw ng aking paglaya? Kanids, ang bango ng mainit na tinapay na dati ay nagbibigay sa akin ng buhay, ay tila naging isang mapait na paalala ng lahat ng aking pinaghirapan na ngayon ay dahan-dahang kinikitil. Pagpasok ko sa loob ng suong ng pusong matamis, ang bawat sulok na dati ay puno ng disiplina at pagmamahal, ay tila ba nabalot ng isang uri ng kapabayaan. Nakita ko ang mga sako ng harina na nakatambak sa isang tabi, hindi ang dekalidad na tatak na ginagamit ko sa loob ng 10 taon, kundi ang murang klase na alam kong magpapabago sa lasa ng aking mga likha. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Clara, may hawak na listahan at nag-uutos sa mga tauhan nang may kasamang matalas na pananalita na tila ba siya ang nagpundar ng bawat laryo ng gusaling ito. Ate Maya, mabuti naman at napasyal ka. Don't worry, inaayos ko lang ang budget natin. Masyado ka kasing mapili sa ingredients, kaya hindi tayo masyadong kumikita. Ang boses ni Clara ay puno ng isang uri ng kayabangan na nagpapakulo sa aking dugo. Tinitigan ko ang aking mga tauhan, ang mga taong kasama ko sa hirap at ginhawa na ngayon ay nakatungo lamang at hindi makatingin sa akin ng diretso. Naramdaman ko ang paghapdi ng aking mga mata, hindi dahil sa usok mula sa hudno, kundi dahil sa sakit na makitang ang aking anak, ang negosyong binuo ko, mula sa wala, ay dahan-dahang nilalapastangan ng sarili kong kadugo. Bago ako umalis, dahan-dahan kong inilapat ang aking palad sa malaking karatula ng pusong matamis sa labas ng pinto. Ang bawat titik na nakaukit sa kahoy ay tila ba nagdadala ng init sa aking mga daliri. Isang paalala ng bawat gabing nagpuyat ako
upang mabuo ang pangarap na ito. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim ni nanamnam ang amoy ng harina at asukal. Sa huling pagkakataon, bilang ang mahinang maya, pangako anak, hindi kita hahayaang mamatay sa mga kamay ng mga taong walang ibang alam kundi ang sumira. Ang panunumpang iyon ay tila naging isang matatag na pundasyon sa loob ng aking dibdib. Nang makauwi ako sa bahay, sinalubong ako ni Anton na may dalang mga dokumento at isang nangiti na tila bagawa sa pinakamatamis na asukal, ngunit may itinatagong lason sa loob. Mahal, kailangan mo itong pirmahan. Renewal lang ito ng lease ng main branch natin. Sabi ko naman sa'yo ako na ang bahala sa lahat para hindi ka na ma-stress sa kondisyon mo. Ang boses niya ay puno ng pilit na pag-aalala, isang uri ng manipulasyon na dahan-dahan nang nawawalan ng bisa sa aking pandinig. Inilapag niya ang papel sa mesa. Ang panulat ay handa na. Sa tabi nito, tila ba isang bitag na naghihintay na mahuli ang biktima. Kinuha ko ang panulat na ibinigay sa akin ni Gabriel, isang espesyal na panulat na ang tinta ay dahan-dahang maglalaho sa loob ng 24 na oras. Habang inilalapat ko ang dulo nito sa papel, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Tila isang tambol na nagbababala sa gitna ng katahimikan. Pinanood ni Anton ang bawat galaw ng aking kamay nang may kasamang kasabikan sa kanyang mga mata. Isang kasabikang, alam kong magiging aburin sa lalong madaling panahon. Matapos kong pirmahan ang lahat ng pahina, dahan-dahan kong ibinalik ang panulat sa aking bulsa, tila ba isang lihim na sandata na aking naitabi. Salamat, mahal. Magpahinga ka na ha. May aasikasuhin lang ako sa labas. Mabilis na kinuha ni Anton ang mga papel at lumabas ng bahay. Hindi man lang ako tiningnan ng diretso sa mga mata. Nang matiyak kong nakaalis na ang kanyang sasakyan, nagsimula akong mag-ayos ng mga gamit sa sala. Ngunit napatigil ako nang makita ko ang isang maliit na kahon na kulay itim sa ibabaw ng side table ni Anton. Isang bagay na tila ba hindi nararapat doon. Wala itong anumang marka, ngunit ang bigat nito, nang hawakan ko, ay nagpahiwatig ng isang mahalagang nilalaman. Dahan-dahan kong binuksan ang takip ng kahon at sa ilalim ng liwanag ng lampara, naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking buong pagkatao. Sa loob niyon ay may 2 singsing na gawa sa ginto. Bawat isa ay may malaking diamante na kumikislap nang may kasamang kalupitan. Nang baligtarin ko ang mga singsing upang tingnan ang ukit sa loob, ang aking hininga ay tila ba tuluyang napatigil. Anton at Carmen. Ang mga pangalang nakaukit doon ay tila mga hatol na bumasak sa natitirang piraso ng aking alaala. Hindi lamang niya ninakaw ang aking pera at ang aking negosyo, kundi pinaghahandaan na rin niya ang isang hinaharap kasama ang ibang babae gamit ang aking sariling dugo at pawis. Tinitigan ko ang mga singsing na yon habang ang katahimikan ng bahay ay tila ba nagiging isang malaking kulungan na dahan-dahang sumasakal sa akin. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay hindi na dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa isang matinding puot na nagsisimulang bumalot sa aking kaluluwa. Sino ba talaga si Doña Carmen sa buhay ni Anton at hanggang saan ang lalim ng hukay na inihahanda nila para sa akin habang suot ang mga singsing na ito sa harap ng altar? Ang liwanag ng mga diamante ay tila ba tumatawa sa aking kahangalan at sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang matinding determinasyon ang tila ba sumabog sa loob ng aking puso. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng sarili kong tahanan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga tuyong dahon na anumang sandali ay maaaring magbigay ng tunog na magbubunyag sa aking presensya. Maaga akong nakauwi mula sa pakikipagtagpo kay Gabriel. Ang aking puso ay punong-puno pa rin ng determinasyon mula sa aming huling pag-uusap. Ngunit ang katahimikan ng bahay ay tila may itinatagong mali siya. Nabalaling ang aking atensyon sa bahagyang nakabukas na pinto ng aking silid, kung saan nagmumula ang isang pamilyar na boses na puno ng katusuhan.
Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hininga ko ay pilit kong pinababagal upang hindi lumikha ng anumang ingay sa katahimikan. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita ko ang isang tanawing tila ba isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking mga mata. Si Clara ay nakatayo sa harap ng aking full-length mirror, suot ang aking wedding gown na gawa sa pinakamahal na lace at seda. Ang bawat tahi ng damit na yon ay simbolo ng aking pangarap. Isang pangarap na ngayon ay tila nilalapastangan ng kanyang presensya. Sa tabi niya ay nakatayo si Aling Rosa, inaayos ang laylayan ng damit nang may kasamang matatamis na ngiti na kailanman ay hindi niya ipinakita sa akin. Bagay na bagay sa iyo, Clara. Tila ba ang damit na ito ay sadyang ginawa para sa isang tunay na reyna na tulad mo? Hindi tulad ng bruhang iyon na kahit suotin pa ang lahat ng mamahaling tela sa mundo ay magmumulang basahan dahil sa kanyang mga kamay na amoy harina at sunog na mantikilya. Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng panlalait. Ang bawat salita niya ay tila mga kuko na kumakamot sa aking sugatang puso. Humagikik si Clara habang pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Hinahaplos ang kanyang tiyan nang may kasamang lihim na kahulugan. Don't worry, Mama Rosa. Kapag nasa pasilidad na siya bukas, ang damit na ito, ang bahay na ito, at si Anton ay magiging akin na ng tuluyan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay tila ba gustong sumigaw sa tindi ng sakit at galit. Ngunit sa halip na sumabog, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng katahimikan sa loob ng aking dibdib. Isang katahimikang tila ba ang bawat emosyon ko ay naging yelo na handang makasugat. Ito ang kanilang plano. Ang itapon ako sa dilim upang mapalitan ng isang taong walang ibang ginawa kundi makinabang sa aking hirap. Ngunit hindi ako papayag na maging biktima sa huling pagkakataon. Inayos ko ang aking damit at dahan-dahang itinulak ang pinto, sapat na upang malaman nilang naroon ako. Ang pagpihit ng siradura ay tila naging hudyat ng kanilang pagkagulat. Agad na namutla si Clara habang mabilis na tinatangka na hubarin ang tabing ng damit, samantalang si Aling Rosa ay napatayo ng tuwid habang pilit na itinatago ang kanyang pagkahiya. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, isang matamis na ngiti ang isinuot ko, isang ngiting kasing tamis ng aking mga tinapay, ngunit kasing talim ng kutsilyo. Oh Clara, you look so beautiful. Huwag mo nang hubarin yan. Bagay na bagay sa'yo ang puti. Ang aking boses ay malumanay, tila walang bakas ng anumang galit na nagpabago sa aura ng silid. Tumingin ako kay Aling Rosa na tila ba wala akong narinig na anumang panlalait kanina. Aling Rosa, tama po kayo. Masyado na akong pagod para sa mga ganitong bagay. Kung gusto ito ni Clara, ibibigay na natin sa kanya. Tutal pamilya naman tayo, di ba? Ang pagkalito sa kanilang mga mata ay tila ba isang tagumpay para sa akin. Ang pagpapanggap na ito ay ang aking pinakamalakas na sandata bago ang huling pagsabog. Nang makaalis ang dalawa, na iwan akong mag-isa sa silid na puno ng amoy ng kanilang panlilinlang. Naramdaman ko ang pagyanig ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Isang tawag mula kay Gabriel. Nang sagutin ko ito, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at isang uri ng panganib na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Maya, kailangan mong makinig ng mabuti. Kakausap ko lang sa insider ko sa opisina ng notaryo. Binago ni Anton ang schedule. Hindi na ito sa susunod na Martes. Ililipat niya ang pirmahan ng power of attorney bukas na bukas din 8:00 ng umaga. Naramdaman ko ang biglang pagbagsak ng aking balikat. Bukas, ang bawat plano na aming inihanda ni Gabriel ay tila ba kailangang mangyari sa loob lamang ng ilang oras. Ang oras ay tila ba naging isang malaking kaaway na dahan-dahang sumasakal sa aking leeg. Tumingin ako sa salamin sa lugar kung saan nakatayo si Clara kanina at nakita ko ang aking sarili,
Isang babaeng pagod sugatan, ngunit may matitigas na mata. Handa na ba akong harapin ang huling hatol ng aking kapalaran sa loob lamang ng ilang oras? At mayroon pa bang sapat na panahon upang tiyakin na ang bitag na aming inihanda ay hindi magiging dahilan ng aking sariling pagkawasak? Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila isang mabigat na hakbang ng isang higanteng dahan-dahang lumalapit upang tapusin ang aking huling pagkakataon. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, mabilis akong nagbihis at dahan-dahang lumabas ng bahay. Tinitiyak na ang bawat paghakbang ko sa damuhan ay hindi lilikha ng anumang ingay na gigising sa mahimbing na pagtulog ni na Anton at Aling Rosa. Ang bawat pagpihit ng susi sa sasakyan ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Ngunit kailangan kong sumugal. Wala na kaming oras. Nadatnan ko si Gabriel sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay balot ng kapaguran, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa determinasyon. Sa ibabaw ng kanyang lamesa ay nagkalat ang mga selyo, iba't ibang klase ng tinta, at ang mga dokumentong magiging mitya ng pagbagsak ni Anton. Maya hindi tayo pwedeng magkamali rito. Ang bawat linya, ang bawat stroke ng pirma ay kailangang maging eksaktong replika ng orihinal. Ang boses ni Gabriel ay pabulong tila ba natatakot na pati ang pader ay nakikinig sa aming plano. Naupo ako sa tabi niya, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya na nagbibigay ng kaunting lakas sa aking nanlalamig na katawan. Habang pinapanood ko ang kanyang mga kamay na maingat na inihahanda ang huwad na dokumento, naramdaman ko ang muling paghapo ng aking dibdib. Paano kung mapansin ng notaryo? Paano kung magbago ang isip ng sekretary na kinausap mo? Ang boses ko ay nanginginig. Hindi ko na maitago ang takot na tila ba isang malaking alon na dahan-dahang lumulunod sa akin. Dahan-dahang binitawan ni Gabriel ang panulat at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay malaki at magaspang. Ngunit ang haplos niya ay tila pinakamalambot na seda na dumampi sa aking balat. Maya, look at me. Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng ito. Nakaayos na ang lahat. Ang secretary na si Linda ay matagal nang nakakaalam sa mga kalokohan ni Anton sa kanilang opisina at handa siyang tumulong kapalit ng kanyang seguridad. Magtiwala ka sa akin, hindi ka na muling mag-iisa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin, isang tingin na puno ng pangako at isang uri ng pagmamahal na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng 10 taon. Sa gitna ng aming pagmamadali, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam sa aking puson, isang uri ng kiliti at init na nagmumula sa katotohanang may isang taong handang itaya ang lahat para sa akin. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa akin, sapat na upang maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking pisngi. Ang amoy ng kape at papel na nagmumula sa kanya ay tila naging paborito kong pabango sa sandaling iyon. Hindi kami nagsalita, ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ay punong-puno ng mga salitang hindi pa namin kayang bigkasin. Nang matapos ang dokumento, mabilis kaming nagtungo sa opisina ng notaryo bago pa sumikat ang araw. Ang bawat pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada ay tila isang babala, ngunit hindi kami huminto. Sa tulong ni Linda, ang sekretary na aming kinausap, mabilis naming naipalit ang dokumentong may tinta na maglalaho sa orihinal na power of attorney na inihanda ni Anton. Ang bawat pagbukas at pagsara ng folder ay tila ba ang tunog ng isang hatol na pabor sa akin. Ang bawat paggalaw namin ay tila isang sayaw. Sa gitna ng kapanganiban, mabilis, tahimik at tumpak. Paglabas namin ng gusali, ang langit ay dahan-dahan nang nagkukulay kahel, isang senyales na ang umaga ay narito na. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa aking mukha, tila ba nagdadala ng isang bagong pag-asa. Tumingin ako kay Gabriel at nakita ko ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi, isang ngingiting nagpapahiwatig na nagtagumpay kami
sa unang hakbang. Pero Maya, kailangan mo pa ring harapin si Anton sa loob ng ilang oras. Siguraduhin mong hindi ka magpapakita ng anumang pagbabago sa iyong kilos. Bumalik ako sa bahay ng may bigat sa aking kalooban. Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Anton na nakabihis na ng maayos. Tila ba handa na sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kurbata nang may kasamang matamis na ngangiti. Maya, gising ka na pala. Magbihis ka na aalis na tayo sa loob ng 30 minuto. Gusto ko maganda ka sa harap ng notaryo. Ang bawat salita niya ay tila ba mga patalim na pilit na ibinabaon sa aking pandinig. Tinitigan ko siya, ang lalaking sa loob ng ilang oras ay mawawala na ang lahat, at isang matinding pangamba ang biglang bumalot sa aking puso. Kung malaman niya ang ginawa namin, hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nawalan ng lahat ng kanyang inaasam na yaman at kapangyarihan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng aming sala ay tila walang pakundangan sa bigat ng hanging namumuo sa loob ng bahay. Habang nag-aayos ako ng aking sarili, sa harap ng salamin, nakikita ko sa likuran ang anino ni Anton na tila isang haring naghahanda para sa kanyang koronasyon. Ngunit sa kabilang dako ng silid, napansin ko si Clara. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader, ang kanyang mga mata ay balot ng isang uri ng pagkabigla at matinding selos na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng makapal na makeup. Ang bawat paghinga niya ay tila isang hiling para sa hanging hindi niya makuha. Nang lumabas sandali si Anton upang sagutin ang isang tawag, mabilis na pumasok si Clara sa opisina nito. Hindi niya alam na nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, pinapanood ang bawat desperadong galaw niya. Nakita ko kung paano niya hinalughog ang mga gamit ni Anton hanggang sa mahanap niya ang maliit na itim na kahon na nakita ko kagabi. Ang bawat pagbukas ng kanyang mga daliri sa takip ng kahon ay tila ba pagbubukas ng isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Ang paglapat ng kanyang paningin sa mga singsing na may ukit ng pangalan ni Doña Carmen ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Sino si Carmen Anton? Sino ang babaeng ito? Ang boses ni Clara ay sumabog sa loob ng silid nang bumalik si Anton. Ang bawat salita niya ay tila ba pagbagsak ng mga basag na bubog sa matigas na sahig, matalas at nakakasakit. Agad na nagbago ang mukha ni Anton. Ang maskara ng pagiging malambing ay mabilis na natunaw, pinalitan ng isang anyo ng kalupitan na tila ba isang halimaw na nagising mula sa mahabang pagtulog. Lumapit siya kay Clara nang may kasamang mabibigat na hakbang na yumanig sa aking pakiramdam. Bitawan mo yan, Clara. Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko. Ang boses ni Anton ay tila isang malakas na kulog na dumurog sa katahimikan ng buong bahay. Inagaw niya ang kahon mula sa kamay ni Clara nang may kasamang marahas na paghila naging dahilan upang mawalan ng balanse ang aking pinsan. Ngunit sa tindi ng selos, hindi nagpatalo si Clara. Akala ko ba ako ang pakakasalan mo? Akala ko ba kapag nakuha mo na ang lahat kay Ate Maya, tayo na ang magsasama? Pero bakit may singsing ka para sa matandang yon? Niloloko mo lang din pala ako. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid bago ang isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Anton. Ang paglapat ng kanyang palad sa pisngi ni Clara ay lumikha ng isang matalim na tunog na tila ba bumasag sa huling pag-asa ng aking pinsan. Napatalsik si Clara. Sa gilid ng lamesa, ang kanyang buhok ay nagkalat sa kanyang mukha habang ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumitig si Anton sa kanya ng may kasamang matinding pandidiri. Makinig ka sa akin, Clara. Isa ka lang laruan. Huwag mong isipin na papantayan mo ang yaman at kapangyarihan ni Doña Carmen. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito at makinabang sa perang makukuha ko kay Maya, matuto kang tumahimik. Kung hindi, itatapon kita sa kalsada na parang basura. Nakatayo ako sa dilim, hawak ang aking telepono na lihim na nagre-record sa bawat segundo ng kanilang pag-aaway.
Ang bawat salita ng pag-amin ni Anton, ang bawat banta niya, at ang bawat patunay ng kanyang kataksilan ay malinaw na nakatala sa digital na memorya ng aking device. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaawa kay Clara, isang babaeng tulad ko rin na naging biktima ng isang taong walang kaluluwa. Ang pagkakita sa kanya na nakalupa sa isa sahig, humihikbi ng walang tunog, ay tila isang salamin ng aking sariling pagkawasak noong mga nakaraang buwan. Mabilis na lumabas si Anton ng opisina, inaayos ang kanyang kurbata na tila ba walang anumang nangyari. Mayatara na, late na tayo sa notaryo. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagkukunwari, puno ng pilit na tamis na nagdulot sa akin ng matinding pagduwal. Tiningnan ko ang huling sulyap kay Clara na nananatiling nakaupo sa sahig, ang kanyang mga mata ay balot ng isang uri ng galit at takot na alam kong magiging mitya ng sarili niyang paghihiganti. Habang naglalakad ako patungo sa sasakyan ni Anton, naramdaman ko ang bigat ng telepono sa aking bulsa, ang tanging ebidensyang magpapalaya sa akin mula sa impyernong ito. Ang langit ay balot ng makakapal na ulap, tila nakikiramay sa bagyong magaganap sa loob ng ilang minuto. Handa na ba akong harapin ang huling yugto ng panlilinlang ni Anton at ano ang gagawin ni Clara ngayong alam na niyang isa lamang siyang kasangkapan sa mas malaking laro ng lalaking kanyang pinagkatiwalaan? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang countdown patungo sa katotohanang magpapabago sa aming mga buhay ng habambuhay. Ang kalangitan ay dahan-dahang nagpakawala ng mga butil ng ulan na tila mga luhang naglalakbay pababa sa salamin ng bintana ng aming sasakyan. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa bubong ay lumilikha ng isang paulit-ulit na himig na tila ba nakikiramay sa bigat ng aking kalooban. Sa tabi ko si Anton ay abala sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso habang binabasa ang mga mensaheng alam kong mula kay Doña Carmen. Hindi niya alam na sa loob ng aking bulsa, ang aking telepono ay naglalaman ng katotohanang wawasak sa lahat ng kanyang mga ambisyon. Humiling ako na dumaan muna sa bakery bago tumuloy sa opisina ng notaryo, isang dahilan upang muli kong makita ang tanging taong nagbibigay sa akin ng lakas sa gitna ng unos na ito. Nang makarating kami sa labas ng pusong matamis, bumaba ako ng mabilis, hinayaan ang malamig na ulan na dumampi sa aking mainit na balat. Sa loob ng swong nadatnan ko si Gabriel na tila ba naghihintay sa aking pagdating. Ang kanyang tindig ay nananatiling matatag, isang aninong nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng kaguluhan. Mabilis akong lumapit sa kanya, ang aking mga paa ay halos hindi lumilikha ng anumang bakas sa basang sahig. Inabot ko sa kanya ang aking telepono, ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig dahil sa tindi ng emosyong namumuo sa aking dibdib. Gabriel, nakuha ko na ang lahat. Ang pag-amin niya tungkol kay Doña Carmen, ang pananakit niya kay Clara, lahat ng kataksilan niya. Ang boses ko ay pabulong, ngunit puno ng isang uri ng determinasyon na ngayon ko lamang naramdaman. Kinuha ni Gabriel ang telepono nang may kasamang matatag na tingin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin nang may malalim na pag-unawa. Mabuti, Maya. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Handa na ang lahat ng legal documents. Ngunit bago ang lahat, kailangan mong huminga. Nanginginig ka na sa lamig. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay malaki at mainit, sapat na upang matunaw ang yelong bumabalot sa aking pagkatao. Sa gitna ng dilim ng siyong at ng malakas na ulan sa labas, naramdaman ko ang paglapit niya sa akin. Ang distansya sa pagitan namin ay naging napakaikli, sapat na upang marinig ko ang matatag na tibok ng kanyang puso. Ang amoy ng kanyang damit na may halong amoy ng kape at ulan ay tila naging isang ligtas na kanlungan para sa akin. Maya, look at me. I will be your shield. Hindi ko hahayaang masaktan ka pa ng lalaking yon. Ang kanyang boses
ay tila isang sumpa ng katapatan na tumagos sa bawat bahagi ng aking kaluluwa. Naramdaman ko ang isang matinding kilig na dahan-dahang gumagapang mula sa aking mga kamay patungo sa aking puso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging mahalaga, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako, kundi dahil sa kung sino ako. Dahan-dahan kong inihilig ang aking ulo sa kanyang dibdib, hinayaan ang aking sarili na maging marupok sa harap ng tanging lalaking nakakita sa aking mga sugat at piniling manatili. Ang bawat haplos niya sa aking buhok ay puno ng paggalang at isang uri ng pagmamahal na kailanman ay hindi ko naramdaman sa piling ni Anton. Ang katahimikan sa pagitan namin ay punong-puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin, mga pangakong nakaukit na sa aming mga puso. Maya, ano pang ginagawa mo dyan late na tayo? Ang boses ni Anton mula sa labas ng sasakyan ay tila isang malupit na paalala ng realidad na kailangan ko pang harapin. Dahan-dahan kaming magkahiwalay ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng huling katiyakan bago ako tuluyang tumalikod. Huwag kang matatakot, Maya. Malapit na ang umaga. Ang bawat salita niya ay tila naging isang sandata na aking daladala habang naglalakad ako pabalik sa sasakyan ni Anton. Habang tumatakbo ang sasakyan patungo sa aming huling destinasyon, tinitigan ko ang aking mga kamay na kanina lamang ay hawak ni Gabriel. Ang init ng kanyang presensya ay nananatili pa rin sa aking balat, isang matalim na kaibahan sa lamig na nagmumula kay Anton sa tabi ko. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at ang bawat kanto na aming nadadaanan ay tila isang hakbang patungo sa katapusan ng aking paghihirap. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang matinding kaba ang biglang bumalot sa akin. Handa na ba ang aking puso para sa huling pagsabog ng katotohanan at ano ang mga huling alas na itinatago ni Anton na maaaring bumago sa takbo ng aming huling paghaharap sa harap ng notaryo? Ang bulwagan ng Marangyang Restaurant ay balot ng isang uri ng karangyaan na tila ba isang makapal na palamuti upang itago ang kabulukan sa loob. Ang bawat kristal na nakasabit sa kisame ay nagniningning ng may kasamang kalupitan, sumasalamin sa mga ngiti ng mga taong naroon na tila ba mga buwitreng naghihintay ng kanilang piging. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakaupo si Aling Rosa na nakasuot ng kanyang pinakamagarbong alahas. Ang bawat kislap ng diamante sa kanyang leeg ay tila ba isang sampal sa 10 taon ng aking paghihirap. Ang bawat pag-utos niya sa mga waiter na dalhin ang pinakamahaling alak at pagkain ay tila ba isang deklarasyon na siya na ang bagong Panginoon ng aking mga pinaghirapan. Maya, ubusin mo itong soup mo. Sabi ni Anton, kailangan mo ng maraming sustansya bago tayo tumuloy sa opisina ng notaryo mamaya. Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng pekeng tamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa aking mamahaling bag na nakapatong sa tabi. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri habang hinahawakan ko ang kutsara. Ang bawat pagsubo ko ay tila ba paglunok ng mga bubog. Tumingin ako kay Anton na nakaupo sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay balot ng isang aura ng tagumpay na tila ba ang lahat ng ito ay nararapat para sa kanya. Ang bawat pagtawa niya kasama ang kanyang mga kamag-anak ay tila mga tinik na pilit na ibinabaon sa aking pandinig. Nabalaling ang aking paningin sa kabilang bahagi ng restaurant kung saan nakita ko si Gabriel na nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang tindig ay nananatiling matatag, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may kasamang matinding katiyakan. Hindi siya kumakain, tila ba isa siyang tagapagtanggol na nagmamasid mula sa malayo. Ang bawat sulyap niya sa akin ay nagbibigay ng isang uri ng lakas na dahan-dahang nagpapatahimik sa nagwawalang bagyo sa loob ng aking dibdib.
Sa gitna ng ingay at panlilinlang ng pamilya ni Anton, ang presensya ni Gabriel ay tila isang angkla na humahawak sa akin upang hindi ako tuluyang malunod sa poot. Tingnan niyo ang mapapangasawa ko, napakatahimik talaga ni Maya simula nang maging masilan ang kanyang kalusugan. Pero huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat upang maibigay sa kanya ang pinakamagandang buhay habang nagpapahinga siya. Ang boses ni Anton ay naging malakas. Tila ba nais niyang marinig ng lahat ang kanyang kadakilaan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapag sa aking balikat, isang haplos na nagdudulot ng matinding pangingilabot sa aking buong pagkatao. Naramdaman ko ang pagbilis ng aking tibok ng puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pagpipigil na huwag siyang saktan sa harap ng lahat. Sa gitna ng piging inilabas ni Anton ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang puting papel sa loob niyon ay tila ba kumikislap sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Maya mahal, pirmahan mo na ito rito para maasikaso na natin ang lahat bago ang seremonya mamaya. Para ito sa atin, para sa pangarap nating pamilya. Ang kanyang boses ay naging pabulong, isang uri ng panlilinlang na naging mitya ng aking bawat gabing puno ng luha. Tinitigan ko ang papel. Alam kong ito ang huwad na dokumentong inihanda namin ni Gabriel, ang dokumentong magiging mitya ng sarili niyang kapahamakan. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat, ang aking mga kamay ay pilit kong pinatatag sa harap ng kanilang mga mapanuring mata. Habang inilalapat ko ang dulo ng panulat sa papel, naramdaman ko ang isang matinding katahimikan na bumalot sa aking paligid. Ang bawat stroke ng aking pirma ay tila ba isang huling pamamaalam sa mahinang Maya na hinayaan silang tapakan ng kanyang dangal. Nang matapos ang huling pahina, ibinigay ko ang folder kay Anton nang may kasamang isang malungkot na ngiti. Isang nangiting tila ba nagsasabi na tapos na ang laro, ngunit sa paraang hindi niya inaasahan. Nang makuha ni Anton ang folder, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng kasakiman. Hindi niya mapigilan ang pagngiti habang mabilis na tinitingnan ang bawat pirma ko. Tila ba ang bawat tinta doon ay ginto na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga palad. Ngunit sa gitna ng kanyang katuwaan, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono na nakatago sa ilalim ng mesa. Isang mensahe mula kay Clara na nagpabago sa takbo ng aking hininga. Ate Maya, hindi ako makakarating, pero may iniwan akong sorpresa para kay Anton sa loob ng kotse niya. Buksan mo ang glove compartment bago kayo umalis. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking pakiramdam habang binabasa ang bawat salita ni Clara. Ano ang itinatago ng aking pinsan na maaaring bumago sa takbo ng huling pagsabog na aming inihanda? Tumingin ako kay Anton na ngayon ay masayang nagpapasalamat sa kanyang mga panauhin, at isang matinding pangamba ang biglang bumalot sa aking puso. Handa na ba ang lahat para sa huling paghuhukom, at ano ang sorpresang iniwan ni Clara na maaring maging mitya ng isang katotohanang hindi ko kailanman naisip na kailangan ko pang malaman bago ang huling pagbagsak ng aking mga kaaway. Ang gabi ay tila isang malalim at madilim na telon na dahan-dahang bumababa sa huling yugto ng aking pagtitiis. Pagkatapos ng piging sa restaurant, ang hangin sa loob ng sasakyan ni Anton ay balot ng isang uri ng katahimikan na nakakasakal. Tila ba ang bawat hininga namin ay may timbang na hindi namin kayang dalhin. Si Anton ay may bahid ng katuwaan sa kanyang muka. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumatambol sa manibela nang may kasamang himig na tila ba ipinagdiriwang ang kanyang nalalapit na tagumpay. Hindi niya alam na ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang hakbang patungo sa sarili niyang kapahamakan. Nang tumigil ang sasakyan sa isang traffic light, naalala ko ang mensahe ni Clara. Dahan-dahan kong iniunat ang aking kamay patungo sa glove compartment. Tinitiyak na ang bawat kilos ko ay hindi mapapansin ni Anton, na abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ang pagbukas ng maliit na pinto ng compartment ay tila ba isang pagsilip sa isang lihim na mundo.
Doon sa ilalim ng ilang mga lumang resibo, nakita ko ang isang kulay asul na envelope. Mabilis ko itong kinuha at itinago sa ilalim ng aking bag. Ang aking puso ay tila ba gustong kumawala sa aking dibdib sa tindi ng kaba. Mahal, bakit parang balisa ka na naman? Malapit na tayong matapos sa lahat ng ito. Pagkatapos bukas, wala ka nang iisipin kundi ang magpakasarap sa buhay. Ang boses ni Anton ay puno ng pekeng tamis na nagdulot ng pait sa aking dila. Tumingin ako sa kanya at pilit nang ngumiti, isang nangiting tila ba isang maskara ng aking nagdurugong kaluluwa. Excitement lang siguro ito, Anton. Hindi ko lang akalain na darating tayo sa puntong ito. Ang bawat salita ko ay tila ba mga tinik na pilit kong inilalabas sa aking lalamunan. Pagdating namin sa bahay, nadatnan namin si Aling Rosa na abala sa pag-aayos ng mga maleta sa sala. Ang bawat pagtiklop niya ng damit ay tila ba paghahanda para sa isang mahabang paglalakbay. O Maya, mabuti at narito na kayo. Sinisimulan ko na ring ayusin ang mga gamit ko. Sabi ni Anton, lilipat na raw tayo sa mas malaking bahay pagkatapos ng lahat ng ito. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay puno ng kasakiman ng kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng pagnanasa sa yaman na akala nila ay kanila na. Nagkunwari akong pagod at mabilis na pumasok sa aking silid. Doon sa ilalim ng liwanag ng lampara, dahan-dahan kong binuksan ang asul na envelope mula kay Clara. Ang bawat pahina sa loob niyon ay tila ba isang hatol na wumasak sa natitirang piraso ng aking pag-aalinlangan. Doon ay nakita ko ang isang kopya ng kasunduan ng kasal, hindi para sa amin ni Anton, kundi para kay Anton at Doña Carmen. At ang mas ikinagulat ko ay ang petsa ng annulment papers para sa aming kasal na dapat sana ay magaganap pa lamang mga dokumentong may huwad na pirma ko na nagsasabing sumasang-ayon ako sa paghihiwalay dahil sa aking mental instability. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Hindi lamang niya nais makuha ang aking negosyo at pera, kundi nais din niyang burahin ang aking pagkakakilanlan at dangal sa paraang legal. Ang bawat butil ng pawis na pumatak mula sa aking noo ay tila ba mga saksi sa tindi ng kanyang kalupitan. Sa gitna ng aking pagkawasak, naramdaman ko ang pagyanig ng aking telepono. Isang mensahe mula kay Gabriel. Maya, nakahanda na ang mga abogado at ang pulisya para bukas. Huwag kang matatakot. Ang bawat segundo ng paghihirap mo ay matatapos na. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang aking sarili na damhin ang bawat pintig ng aking puso. Ang bawat sakit, ang bawat panlilinlang, at ang bawat gabing puno ng luha ay tila ba nagtipon-tipon upang maging isang matinding lakas sa loob ng aking dibdib. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa gitna ng kadiliman ng gabi, at nakita ko ang liwanag ng isang bagong buwan. Handa na ba ang aking kaluluwa para sa huling paghuhukom na magaganap sa loob lamang ng ilang oras? At mayroon pa bang mga lihim na itinatago ang gabing ito na maaaring bumago sa takbo ng aking huling pagbangon sa harap ng lahat ng aking mga kaaway? Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa loob ng bulwagan ay tila ba nagiging mas matalim pinatitingkad ang bawat pekeng ngiti at bawat mapanlinlang na galaw sa loob ng silid. Nakatayo si Anton sa harap ng lahat. Ang kanyang tindig ay puno ng isang uri ng pagmamalaki na tila ba nakamit na niya ang rurok ng kanyang mga pangarap. Hawak niya ang mikropono at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, naramdaman ko ang pag-akyat ng lason sa aking sistema. Ang aking pamilya, ang aking mga tauhan sa bakery, at maging ang ilang mga maimpluwensyang tao sa lipunan ay nakikinig sa kanyang bawat kasinungalingan. Alam niyo naman po ang pinagdaraanan ng aking mahal na si Maya. Ang boses ni Anton ay gumaralgal, tila ba hirap na hirap sa pagpigil ng emosyon. Ang kanyang medical condition ay lumalala at bilang kanyang mapapangasawa, hindi ko hahayaang mahirapan pa siya sa pagpapatakbo ng aming negosyo. Kaya narito,
ang power of attorney na magpapahintulot sa akin na protektahan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Inangat ni Anton ang folder na akala niya ay naglalaman ng kanyang kalayaan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng tagumpay na akala niya ay hawak na niya. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Ang bawat paggalaw ng aking katawan ay tila ba may dalang bigat ng 10 taon ng aking pagtitiis. Ang ingay sa loob ng bulwagan ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan nang makita nilang kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ni Anton. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata at doon ko nakita ang biglaang paglitaw ng takot sa kanyang mga balintataw. Isang malungkot na ngiti ang isinuot ko, ang uri ng nangiti na tila ba isang huling paalam sa lahat ng sakit na idinulot niya. Nagkakamali ka, Anton. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim na tila ba bumasag sa lahat ng kanyang pagkatao. Ang dokumentong hawak mo ay hindi ang power of attorney na inasahan mo. Ang tintang ginamit ko doon ay naglaho na sa loob ng huling 24 na oras. Ang tanging hawak mo ngayon ay isang mantsadong papel na kasing blangko ng iyong konsensya. Ang pagkapahiya sa mukha ni Anton ay tila ba isang matamis na katarungan na dahan-dahang dumadaloy sa aking sistema. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran namin ay nagliwanag. Hindi ito ang video ng aming anibersaryo, kundi ang lahat ng ebidensya ng kanyang kataksilan. Ang audio recording ng kanyang pananakit kay Clara, ang mga bank statement na nagpapakita ng pagnanakaw niya sa pera ni nanay, at ang mga larawan ng kanyang pakikipagtipan kay Doña Carmen ay malinaw na ipinamukha sa lahat. Ang bawat bulong sa loob ng bulwagan ay tila ba naging isang malakas na unos na humahampas sa dangal ni Anton. Si Doña Carmen na nakaupo sa bandang harapan ay tumayo ng may kasamang matinding galit. Bago tuluyang lumabas ng silid, iniwan si Anton sa gitna ng sarili niyang kahihiyan. Agad na lumapit si Aling Rosa, ang kanyang mukha ay balot ng desperasyon habang sinusubukang hawakan ang aking kamay. Maya pamilya tayo. Huwag mong gawin ito sa anak ko. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Dahan-dahan kong hinalas ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Ang aking paningin ay nananatiling malamig at walang pakundangan. Aling Rosa, ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nagtatangkang sirain ang kaisipan ng taong nagpakain sa kanila. Ang inyong panahon ng pagpapakasarap sa aking pawis ay tapos na. Ang pinto ng bulwagan ay mabilis at marahas na bumukas at pumasok si Gabriel kasama ang 2 opisyal ng kapulisan. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa makintab na sahig ay tila ba mga hakbang ng katotohanang hindi na kayang takasan ni Anton. Gabriel, ang aking gabay at ang aking kaligtasan, ay tumayo sa aking tabi. Ang kanyang malaking palad ay dahan-dahang lumapat sa aking likuran bilang simbolo ng kanyang suporta. Iniharap ng mga pulis ang warrant of arrest para sa Luadao, Bachimdo at Taysan, at ang bawat paglapat ng bakal na piring sa mga kamay ni Anton ay lumikha ng isang matalim na tunog ng pagtatapos. Tinitigan ko si Anton habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga pulis. Ang kanyang anyo ay tiyak na bagsak, ang kanyang mga mata ay wala nang ningning, tila ba isang bahay na gumuho sa gitna ng lindol. Bago siya tuluyang makalabas, kinuha ko ang singsing na ibinigay niya sa akin, ang singsing na simbolo ng aking 10 taong pagkabulag. Dahan-dahan ko itong inihulog sa loob ng baso ng pulang alak na nasa lamesa. Ang paglubog ng ginto sa gitna ng mapulang likido ay tila ba huling tuldok sa kabanata ng aking paghihirap. Pag-alis ng lahat, naiwan kaming 2 ni Gabriel sa gitna ng bakanteng bulwagan. Ang katahimikan ay tila ba isang malambot na kumot na nagbibigay ng kapayapaan sa aking pagod na kaluluwa. Naramdaman ko ang muling pag-agos ng mga luha sa aking pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaginhawaan. Nilapitan ako ni Gabriel at dahan-dahang pinunasan
Ang aking mga luha, ang kanyang mga mata, ay nananatiling nakatitig sa akin ng may malalim na pagmamahal. Tapos na, Maya, malaya ka na. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng hangin, at sa sandaling iyon, alam kong sa kabila ng lahat ng pagkawasak, handa na akong muling bumuo ng isang kinabukasan na tanging katotohanan lamang ang pundasyon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng aking bagong silid ay may dalang init na hindi na nagdudulot ng hapdi, kundi isang uri ng paggising sa isang buhay na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong itinayo ko sa ibabaw ng mga kasinungalingan ni Anton. Sa loob ng panahong iyon, dahan-dahan kong pinulot ang mga basag na piraso ng aking pagkatao, hindi upang ibalik ang dating anyo, kundi upang bumuo ng isang mas matatag at mas nagniningning na bersyon ng aking sarili. Bago magbukas ang aking bagong sangay ng bakery, pinili kong bisitahin ang lugar na naging huling hantungan ng aking poot. Sa likod ng makakapal na rehas at malamig na pader ng kulungan, nakita ko si Anton. Wala na ang kanyang kisig, wala na ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang pundasyon ng aking buhay ay isa na lamang anino mono ng kanyang sariling kasakiman. Tinitigan ko siya sa likod ng makapal na salamin, at sa loob ng mahabang sandali ng katahimikan, naramdaman ko ang paglalaho ng huling bakas ng galit sa aking dibdib. Hindi ko siya pinatawad dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa isang pusong malaya mula sa bigat ng nakaraan. Ang pagtalikod ko sa kanya sa araw na yon ay ang aking huling paalam sa lahat ng sakit. Ang muling pagbubukas ng pusong matamis ay hindi lamang isang pagdiriwang ng mga negosyo, kundi isang pagdiriwang ng aking muling pagsilang. Ang bawat sulok ng surong ay puno muli ng bango ng sariwang bosua at harina, ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin ay malinis mula sa anumang panlilinlang. Ang aking mga tauhan sa pangunguna ni Mang Cardo ay nagtatrabaho ng may mga ngiting tunay at puno ng pag-asa. Wala na ang mga murang sangkap, wala na ang mga matatalas na salita ni Clara na ngayon ay nagtatrabaho sa isang malayong probinsya upang bayaran ang kanyang mga pagkakamali. Maya handa na ang lahat sa labas. Marami ng tao ang naghihintay para sa ribbon cutting. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malambing na himig na laging nagpapakalma sa aking sistema. Lumapit siya sa akin, ang kanyang tindig ay nananatiling matatag gaya ng unang araw na nakita ko siya. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay hindi na balot ng lamig ng trabaho, kundi ng isang uri ng init na tanging para sa akin lamang. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking mga kamay, ang mga kamay na dati ay kinahiya ni Anton dahil sa mga bakas ng paso at pagod. Inangat ni Gabriel ang aking mga kamay at dahan-dahang idiniin ang kanyang mga labi sa aking mga daliri. Ang bawat haplos niya ay tila isang pagkilala sa bawat sakripisyong aking pinagdaanan. Maya ang mga kamay na ito ang pinakamagandang nakita ko. Huwag mo nang hahayaang may humamak muli sa mga ito. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa ng katapatan na nagdulot ng isang matamis na kilig sa aking buong pagkatao. Sa loob ng kanyang mga yakap, nahanap ko ang katahimikang matagal kong hinanap sa maling tao. Walang mga salitang malalaswa, walang mga mapanirang pagnanasa, kundi isang uri ng pagmamahal na nakabase sa respeto at tunay na pagkalinga. Habang hinihiwa namin ang ribbon sa harap ng lahat, naramdaman ko ang pag-agos ng isang uri ng kaligayahan na hindi ko akalaing posible pa pagkatapos ng lahat ng aking pagkawasak. Ang pagkapayapa ng aking isipan ay tila ba isang malawak na karagatan pagkatapos ng isang malakas na unos. Doon ko napagtanto ang pinakamahalagang aral ng aking buhay. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa tindi ng kanyang pagtitiis para sa mga taong hindi siya pinahahalagahan. Ang halaga natin ay nakabase sa ating kakayahang
Mahalin ang ating sarili ng sapat upang talikuran ang anumang bagay na umuubos sa ating kaluluwa. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang amoy ng bagong luto na tinapay at ang init ng kamay ni Gabriel na nakahawak sa aking baywang. Ang bawat peklat sa aking balat ay naging mga dekorasyon ng aking tagumpay, mga paalala na ako ay lumaban at nanalo. Ang buhay ay tila isang malaking batch ng tinapay. Minsan ay kailangang dumaan sa matinding init ng hudno upang maging matamis at perpekto ang kinalabasan. At sa paglubog ng araw sa dulo ng kalsada, alam ko na ang bawat susunod na kabanata ng aking buhay ay isusulat ko na ng may kasamang katotohanan, pag-asa at isang pag-ibig na tunay na karapat-dapat tawaging tahanan.